Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, April 15, 2026, Wednesday. Ramdam ang hagupit ni Super Typhoon Sinlaco sa Mariana Island, ang unang super typhoon ngayong taon na dumaan sa US territory. Ngayon, alamin din natin ang kasalukuyang kilos ng bagyo at lalapit pa ba ito sa bansa. Para naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Dumako naman tayo sa binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong umaga, si Typhoon Sinlaco ay nasa layong 2,550 kilometers east of Central Luzon. Ang maximum sustained winds nito ay 175 kilometers per hour near the center at ang gustiness ay hanggang 215 kilometers per hour. Ang galaw nito ay northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Malayo pa ito sa bansa pero dahil malakas ang sistema at tuloy ang galaw, mahalagang tutukan ang mga susunod na update. Sa ngayon, meron pa ding Ridge of High Pressure Area o HPA na naka-extend sa eastern section ng Northern Luzon. Kapag may HPA ridge, mas madalas nating maramdaman ang mas mainit na tanghali at mas maraming oras na mukhang maaliwalas ang langit, lalo na sa umaga. Pero kahit ganito ang setup, hindi ibig sabihin na wala ng ulan. Dahil sa init, pwedeng mabilis mabuo ang localized thunderstorm. Para sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm. Ang dahilan nito ay localized thunderstorm, meaning hindi sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar at hindi pantay ang lakas ng ulan. Pwedeng sa isang barangay ay walang ulan pero sa katabing lugar ay may biglang buhos na may kasamang kulog at kidlat. At kapag ang thunderstorm ay naging severe, posible ang flash floods o bigla ang pagbaha lalo na sa mga low-lying areas, mga kalsadang mahina ang drainage at mga lugar na mabilis mag-ipon ng tubig. Posible rin ang landslide sa mga lugar na may slope at tabing bundok lalo na kung sunod-sunod ang buhos sa iisang area kahit panandalian lang. Sa Metro Manila, bantayan ng mga oras na sumasabay ang ulan sa rush hour. Kahit saglit lang ang malakas na buhos, pwedeng bumigat ang trapiko at bumaba ang visibility. Sa mga probinsya, bantayan ng mga ilog at sapa dahil pwedeng tumaas ang tubig ng biglaan, lalo na kung malakas ang ulan sa upstream. Sa mga lugar na tabing bundok, seryosohin ang posibilidad ng pagguho ng lupa kapag tuloy-tuloy ang buhos at basang-basa na ang lupa. Kapag napansin ang pagbitak sa lupa, pagguho ng maliliit na bato o biglang pag-agos ng maputik na tubig. Dumako naman tayo sa hangin at kondisyon ng karagatan. Para sa eastern section ng Northern Luzon, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula southeast to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate din mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Para sa eastern sections ng Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin na mula northeast to north. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.0 hanggang 2.5 meters. Para sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula northeast to northwest at slight to moderate din ang coastal waters 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi ito yung tipong sobrang rough ng dagat pero kailangan pa ring mag-ingat lalo na kung maliit ang bangka. Kapag may thunderstorm malapit sa baybayin, pwedeng biglang lumakas ang bugso ng hangin at tumaas ang alon kahit nasa light to moderate range ang forecast. Kung mangingisda o may biyahe sa dagat, bantayan ang ulap sa bandang karagatan at iwasan ang paglayag kapag may senyales ng kulog o kidlat. Ngayon, tingnan natin ang naitalang temperatura at halumigmig base sa 24-hour period na nagtatapos ng 8 o'clock p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 24.9 degrees Celsius na naitala bandang 5 o'clock a.m. Ang maximum temperatures naman ay 35.0 degrees Celsius na naitala bandang 4 o'clock p.m. Mainit ito at kapag ganito kataas ang init, mas mabilis uminit ang lupa, mas mabilis umakyat ang mainit na hangin at mas nagiging pabor ang pagbuo ng ulap na pwedeng magdala ng thunderstorm. Pagdating sa relative humidity, ang maximum relative humidity ay 84% na naitala bandang 5 o'clock a.m. kaya mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw. Ang minimum relative humidity ay 40% na naitala bandang 4 o'clock p.m. kaya sa hapon mas tuyo ang hangin pero mas mainit ang pakiramdam. Pagkatapos ng ulan, normal na tumataas ulit ang halumigmig kaya nagiging maalinsangan. Kaya ang payo, uminom ng tubig ng madalas, iwasan ng matagal na pagbabad sa araw, lalo na sa tanghali at maging handa
handa sa biglaang ulan sa hapon. Ayon sa latest update, si Sinlaku ay naglandfall sa Saipan at Tinian Island at nakaapekto rin sa Guam. Nagdulot ito ng severe damage pero nakaranas ito ng slight weakening at ang lakas nito ay bumaba na sa 175 kilometers per hour na nasa borderline ng Category 3. Pero nananatili pa rin potent at dangerous habang unti-unti itong lumalayo mula sa Mariana Island. Ang dry air at wind shear ang patuloy na pumupunit sa sistema at inaasahang makakatulong para hilahin ito pahilaga ng mas mabilis. Sa ngayon, mabagal pa rin ang galaw nito. Sa latest tropical cyclone update naman na inilabas ng Pag-asa para sa week 1, April 13 hanggang April 19, 2026, sinasabi na si TC Sinlaku ay nananatiling present sa loob ng Philippine Maritime Domain o PMD. Base sa model forecast, si Sinlaku ay generally magtatrack northwestward over the eastern boundaries ng TCID at TCAD at magre-recurve patungo sa southern coast of Japan sa week 1. Ibig sabihin sa senaryo na ito, ang galaw ay pa-northwest muna habang nasa silangang boundaries. Tapos may liko pataas at palayo na inaasahang magdadala sa direksyon ng Japan sa bandang timog na baybayin. Para naman sa week 2, April 20 hanggang April 26, ang forecast ay nagsasabing walang TC-like vortex o TCLV na nakikitang lilitaw sa PMD. Kaya ang TC formation ay unlikely sa week 2. Ibig sabihin mas mababa ang tsansa ng panibagong tropical cyclone development sa loob ng sakop ng PMD sa week 2 window. Pero kahit ganon, patuloy pa rin ang pangailangan na tumutok sa updates dahil ang mga forecast window na malayo pa ay pwedeng magbago kapag may bagong datos o kapag may pagbabago sa galaw ng mga umiiral na system. So kahit na malayo ang super typhoon, magkakaroon pa din ito ng indirect effect sa bansa. Pero hindi pa din tayo dapat maging kampante. Dahil sa mga susunod na araw, pwedeng magbago ang galaw nito, pwedeng mas lumihis palayo, pwedeng mas lumapit, at pwedeng mag-iba ang timing kung kailan ito pinakamalapit sa northeastern side ng ating area. Kapag ang isang sistema ay malaki at malakas kahit malayo ng kaunti ang sentro, pwedeng may maramdaman pa ring epekto sa dagat at hangin. Posibleng tumaas ang alon, posibleng lumakas ang hangin, at posibleng dumami ang ulan sa ilang lugar depende sa posisyon ng outer bands at sa interaksyon nito sa iba pang weather system. Habang binabantayan natin ang galaw ni Sinlaku at ang long range outlook, huwag din nating kalimutan ang immediate na kondisyon ngayon sa bansa dahil may HPA ridge, mainit ang tanghali at pabor sa localized thunderstorm. Kaya araw-araw bantayan ang biglaang pagdilim ng ulap, ang pagbugsong hangin at ang unang ugong ng kulog. Kung nasa flood-prone area kayo, bantayan ang drainage at pagtaas ng tubig. Kung nasa landslide-prone area naman, bantayan ang palatandaan ng pagguho lalo na kapag tuloy-tuloy ang buhos sa iisang lugar. Manatiling alerto, manatiling handa at patuloy na tumutok sa mga susunod na update tungkol sa lagay ng panahon. Maraming salamat sa inyong panonood at patuloy po tayong mag-ingat.